Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Eto, mga kaibigan, latest update tungkol dito sa paghuli kay Kibuloy at iba pa niyang mga kasama ho diyan ho sa loob ng compound ng KOJC na ayon ho dito kay General Torre ay nagtatago at nagparamdam sa kanya itong mga galawan ho ni Kibuloy diyan ho sa loob ho ng tunnel. Dahil sa puntong ito ay kukuha ulit tayo ng latest update buhat po dito kay General Torre diyan po sa loob ng compound at ayon ho sa kanya ay sinusundan na ang bakas nitong si Kibuloy. At nakakita ho nga sila ng bakas na magpapatunay na itong si Kibuloy ay nagtatago ho diyan sa loob ng KOJC na di umano, according ho dito kay General Torre, ay nasa ilalim ho ng isang tunnel sa loob ng lupa, isang tunnel, mga mahal kong taga-subaybay. Nako po ay mukhang totoo. Totoo ang sinasabi at magkakatotoo itong ayon kay General Torre na hindi po sila aalis, hindi po nila ipupull out itong mga kapulisan sa pangunguna niya. Ang humigit kumulang 2,000 pulis ang bilang na nandiyan ho hanggat hindi nila nabibitbit itong palabas at hanggang hindi napupusasan itong si Kibuloy. At ito nga ho, huwag kayong alis at ipapanood ko po sa inyo ang kaganapan, latest update dibuhat po dito kay General Torre. At talagang matindi ho, porsigido, matapang. Unang-una kahit hindi nyo pa nahuhuli itong si Kibuloy, ay congratulations sa iyo General Torre, dahil alam ko ho, napakatibay ang iyong mga batayan, kaya nakakapagbitaw ka at pinaninindigan mo na nasa loob ng tunnel itong si General, itong si Kibuloy na sa ngayon ho, ang sabi mo nga ay sinusundan mo na ang bakas nitong si Kibuloy. Ito po mga kaibigan, pakinggan po natin. Sandali lang. Buhat po ito. Sir, paglilinaw po lang ulit, bukod po dun sa arrest warrant, may bit-bit din po ba kayong search warrant na siyang basehan po para pasukin at halugugin ang loob ng compound, sir? Wala kaming search warrant kasi ang search warrant naman ay para sa mga bagay lang yan. Hindi yan para sa tao. Ang arrest warrant ay aming ginagamit ngayon para hanapin siya dito sa loob ng kanyang compound dahil nakikipaglaro siya ng tagu-taguan sa mga pulis. Nantawa ko doon, maliwanag ko. Wala silang dalang search warrant, but legal ho ang kanilang ginawang paraan at sakop ho nung kanilang warrant of arrest itong pinagagagawa nila. Yan ang tawa ko doon na si Kibuloy ay nakikipaglaro ng tagu-taguan sa mga pulis. Talagang kinumpirma niya na nandyan po sa loob ng KOJC sa isang tunnel. At dito ho, matutuklasan po natin kung ano ang mga dahilan kung bakit nahihirapan silang ulihin. At dito ho ay matutuklasan din po natin na ika nga po'y bakas ni Kibuloy na sinusundan ho nitong ni General Torre, mga kaibigan. Ito po. Yan yung magpakita. Napakalapad dito, 30 hectares ito. Nandito ang isang dome na 5 hectares. Nandito ang kanyang hangar na merong 2 eroplano at 4 na helicopter. At meron tayong eskwelahan dito na may law school pa. Meron din ditong mga dormitories na mga ginagamit na mga staff niya. So napakarami rito na pwede niyang pagtaguan. Kaya iniisa-isa natin para malaman kung nasaan siya nagtatago dito. Sir, bukod po dyan, ano po ba yung mga iba pang dahilan? Bakit umabot po sa 2,000 yung mga pulis na pumasok at sumalakay dyan sa loob ng KOJC compound, sir? Well, laki na
yung laki lang talaga ng KOJC compound ang ating konsiderasyon dyan, plus ang kanyang mga supporters dito na nanggugulo habang kami ay naghahanap. So, hindi nga natin na kukontrol na halos kung ang isang wanted ay sumasama sa crowd at habang tayo ay nagsisearch, itong mga wanted naman ito ay nakikihalo na sa crowd sa atin at palipat-lipat din ang lugar kung saan tayo natapos na mag-search, doon na sila magpapaiwan para makapagtago sa ating mga otoridad. Sir, for the record po, natapos na po ba ang inyong paggalugad dyan? So, maliwanag po yung mga salaysay ni General Torre. So, nagiging problema din ho yan. Yung ika nga po lawak. Lawak po nung sinesearch po nila. Approximately 30 hectares, mga kaibigan. Ito pa po, ituloy po natin. Sa compound? Hindi pa nakapagsimula pa lang kami. So, we are going, inabutan na lang kami ng gabi. Pinagpapahinga ko muna ang mga tao natin at in consideration din naman sa mga nakatira rito na wala munang gulo over the night para makapagpahinga pare-pareho, ititigil muna namin ang search at i-hold muna namin kung saan kami nakaabot at ito continue namin bukas ng pag medyo nakapagpahinga na ang mga tao. Okay. And we also understand, sir, na gumamit din po yung mga tropa nyo dyan ng motion sensor. Gaano po kalaki yung tulong nito dyan, sir, sa paghahalugog ninyo dyan sa compound, sir? Ano po yun ang tinatanong nyo? Motion sensor po na ginamit po ng inyong mga tropa, gaano po kalaki yung tulong nito sa paggalugat ninyo dyan sa compound? Makikita natin dito kung alin ang mga lugar na may mga madidetect na heartbeat at ito yung ginagamit natin sa rescue pag natapunan ng raffles yung tao. So, gagamitin natin ito ngayon sa paghanap sa mga hidden compartments, sa mga underground tunnels, sa mga underground bunkers, so, or mga underground undeclared, mga passages. So mga kaibigan, maraming na underground ang minomonitor ho nila. Mga kaibigan, dito ho sa ika nga po ipagkaroon ng malawakang pagsisearch diyan po sa ika nga po pinagtataguan sa loob ng tunnel di umano according dito kay General Torre. Ito pa. Medyo mabagal lang gamitin dahil sineset up natin ang device na ito. Sir, doon naman po sa napabalitang nabatay at nadala sa ospital, ano na po yung pinakahuling impormasyon dito, sir? Ilan po ba yung kumpirmado nabatay at ilan naman yung nadala sa ospital, sir? Kindly refer to my PIO. Ayoko lang that the number changes very, very, very fast. So, ibinigay ko muna sa PIO ko ang pag-account yan sa medical officer namin. Pakitanong na lang sa kanila sa ngayon. Sir, sa inyo po bang palagay at impormasyon, nandyan lang sa compound si Pastor Apollo Kibuloy, sir? Definitely, nandito siya sa loob. Hindi magkakamali ang ating mga informante rito. Kaya lang, talagang yun nga, he can fully move around. Dahil kabisado niya itong mga lagusan dito eh. Hindi naman lahat nakukover namin. Dahil hindi nga naman ganun karami ang pulis natin. Sinasabi nila na sobra-sobra ang pulis. Hindi po totoo yun. Marami rito sa aming mga pulis ang trabaho security. Ang trabaho rito CDM, Civil Disaster Management, dahil napakagulo nila. Ang nagagamit lang namin dito sa aming mga tao ay kapiraso lamang o konti lang. Ayun so kulang pa rin po yung kapulisan. Pinapaliwanag naman dito ni General Torre dahil ilan lang hong kapulisan ang nagagamit nila sa pag-search dahil yung iba ay nakabantay sa labas. Makita nyo naman na napakadami ang nagbibigay ho ng bantay dito sa mga tinatawag ko dito yung mga walang hiyanay. Mga kaibigan, itong ilang pati mga pulis minumura, pinagduduraan, nakikita ko sa video. So kailangan po talaga na mahigpit dito na bantay nito mga kapulisan, mga kaibigan. Ito pa, idiretso po natin. So talagang aminado namin na talagang ang chances na pag matapos kami sa isang lugar, lilipat siya doon sa natapos namin at habang kami nag-search sa isang lugar ulit. Kasi pinpointed naman namin sana eh. Kaya nang pinuntahan namin, hindi namin siya nakita kaagad. So, ang aming iniisip dito, nakakagalaw talaga siya. Dahil talagang may bakas naman niya eh. Andyan naman ang mga bakas niya eh. Sir, yung mga tropa po na nakadeploy dyan sa compound hanggang... Okay, right. Talagang talagang sabi nga, diretso nga sinabi nito ni General Torre na may mga bakas na nga at mapinpoint na sana nila. Subalit nakakalayo eh. Katulad nga po ng pinapaliwanag po ni General Torre, malawak. Halimbawa yung mag-search dito sa isang lugar na ito
ay lilipat naman doon sa tinapos nilang sinerch. Ganun po nangyayari. At siguro tama yung hinala ng iba, no, ng mga nagbibigay ng public opinion na mayroong camera sila doon, kasi sabi din ni General Torre nakakagalaw sila at nakikita sila nitong Nicky Buloy. So ang importanteng mahalaga dito mga kaibigan ay alam ang pinagtataguan ni Nicky Buloy at maganda ang development. Naunawaan ko ang mga hakbang kung bakit medyo mabagal. At ayun nga, nagbabatay tayo dito sa mga binitawan na pananalita nito ni General Torre. Gusto ko disclaimer lang po mga mahal kong taga-subaybay. Ito po pinakita ko po sa inyo na audio interview ni General Torre kagabi po yan. Wala pa pong latest update ngayong nilalabas. So yung pong sabi niya na may bakas na sinusundan ayon dyan sa interview po, ay ngayon po ina-apply nila. Ginagawa na po nila ngayon yan at hindi po natin iniistorbo. Hayaan po natin magbigay sila ng anuman latest update at nauunawaan po natin yan hanggang ngayon. Alam ko busy sila, mga mahal nating kapulisan dyan na talagang alam ko trabaho po nila yan mga kaibigan. But siyempre bigyan din po natin ng credit nila dahil sila po bukod dun sa kanilang trabaho na dapat ilang oras lang ay talagang halos hindi na po sila umuwi talaga at desidido po talagang dalhin si Nicky Buloy, pusasan dahil maliwanag naman, no, pinpoint na sana namin, sabi nitong General Torre, but biglang umalis daw sa pisto ang gusto niyang ipunto mga kaibigan. Alam kong medyo tipid siya sa mga sinasabi, naunawaan ko dahil siyempre ongoing pa po ang kanilang nga po pag-search. So ngayon po maliwanag, may baka silang sinusundan. Mamaya magbibigay ako ng latest update dito sa maghapon naman ho na ginawa na pag-search nitong mga kapulisan sa panguna po ni General Torre. Kabang-abang ho ito at hindi po natin alam ngayong maghapon mamaya ay kung nahuli na si Nicky Buloy mga kaibigan o anumang mga aksyon ho ang kanilang ginawa. Bibigyan ko po kayo ng mga latest update muli mamayang gabi. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Sa lahat po na hindi pa nakasubscribe sa aking maliit pa na YouTube channel, please subscribe. Bye-bye. Palakpakan.